Personal na nagpunta si Vice President Sara Duterte sa Taguig Prosecutor's Office para idemanda ang umano'y dati niyang aide na si Ramil Madriaga. At para nga sa detalye, may Express Report si Mon Gualvez. Mon, kumusta? Anong update dyan? Yes, Nikki, kaalis lamang ni Vice President Sara Duterte dito sa Taguig City Prosecutor's Office kung saan siya nga mismo yung naghain ng reklamo o kasong perjury laban kay Ramil Madriaga. Mariing pinabulaanan ng Vice Presidente ang pagkakaugnayan niya dito kay Madriaga na siyang sasangkalan sa kanya naman sa kanyang testimonya laban kay VP sa ginagawa nga ngayon na House hearing or House of Representatives na impeachment complaints tungkol dito, no? Merong 5 testigong kasama o bit-bit ang kampo ni VP Sara dito sa Taguig City Prosecutor's Office na silang magbibigay linaw na wala ngang kaugnayan ang Vice Presidente dito kay Madriaga. Meron din silang mga nakuwang certification sa offices ng Office of the Vice President, Department of Education, maging sa Vice Presidential Security Group na nagsasabing hindi nila naging empleyado o may kaugnayan nga sa kanilang mga tanggapan itong si Madriaga. Natanong natin si VP Sara at ang kanyang abogado kung bakit ngayon lamang naghain ng perjury case laban kay Madriaga, bagamat matagal na itong sinasabi niya mga revelasyon at alegasyon niya laban nga sa bise. Ang sinabi at tugon lamang dito ng abogado ng Vice Presidente, hindi do kasi ito yung prioridad ni VP Sara nung una, kaya mariin lamang niya tinatanggi ang kanyang kaugnayan at pagkakakilalan nga dito kay Madriaga. Pero ngayon daw, dapat nang matuldukan daw yung mga imbentong kwento, yan yung exact words sa sinabi nila, patungkol sa mga ibinabato laban sa pangalawang Pangulo. At nagsabi rin sila na handa silang magsampa pa ng iba pa mga reklamo na maaaring mag-ugnay daw kay VP Sara maliciously sa mga iba pang mga pagkakataon. At nang matanong din natin si VP Sara kung anong reaksyon niya dito sa usapin sa impeachment complaints laban sa kanya sa House of Representatives, ang tugon lamang niya, hindi doon niya ito minomonitor dahil hindi rin doon niya ito prioridad sa ngayon or ng Office of the Vice President dahil busy raw sila sa iba pa mga gawain ng pangalawang Pangulo or natanggapan ng pangalawang Pangulo. Mabilis lamang ang itinagal ni VP Sara dito sa Taguig City Prosecutor's Office at kung sakasakali na siya ay kailanganin daw na bumalik, handa raw siyang humarap ulit dito sa Taguig Prosecutor's Office para nga sa kasong isinampa laban kay Ramil Madriaga. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Nikki. Mon, ito ngang affidavit na hinihain ni Ramil Madriaga, isa sa mga ginagamit sa impeachment. So ano kayang pwedeng maging epekto nito sa impeachment complaints laban sa bise? Ang pinakasinasabi kasi ng kampo ng Vice Presidente na ang mga pahayag o testimonya ni Ramil Madriaga at ang mga alegasyon na nag-uugnay daw sa pangalawang Pangulo ay technically politically motivated. Kaya lumalabas daw dito sa kasong ng perjury na isinampa ng kanilang kampo laban kay Madriaga na walang katotohanan lahat ng sinasabi daw nito at dapat na daw talaga itong matuldukan. At kung sakasakali ito ay magagamit din daw ng kanilang depensa in case na hingan na nga ng kampo naman ni VP Sara sa House of Representatives kung sakaling magtuloy na ito sa hearing or pagdinig. Nikki. Yan ang Express Report ni Mon Gualvez, live mula sa Taguig. Mga kapatid, Nikki de Guzman po. Para sa pasada ng mga rumaratsyadang balita, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.